Yung anak ko po si Rainsel Magramo, nasa PCMC po siya ay doon na po siya lumaki. 1 taon mahigit po ako sa... Ginawang bahay ang PCMC? Opo. 1 taon mahigit po kami bago lumabas dahil sa kondisyon niya po na hindi nga daw po na-develop yung lungs niya. Kaya po natagalan po siya sa ICU na nakatubo po na 3 months po siyang nakatubo. Bali po, nagkukos na daw po ng infection sa tagal po nang nakatubo yung anak ko. Kaya napag-desisyon na ng doktor na butasin na yung leeg niya para doon itugon yung tube. Opo, na daanan ng oxygen, lalamunan. Para yung sa bibig niya na tubo, tanggalin na po. Sobrang payat niya po noon eh. Pinagdi-decide na rin po kami ng doktor kung hindi daw po magagawa yung ganong ano. Kumbaga, 50-50 na po siya. Kumbaga, bumagsak na lahat ng ano niya. Ng sugar, lahat po. Lahat po talaga ano. Ngayon sabi ng doktor, kayo na mag-decide mami kung tatanggalin na po yung aparato niya. Ayaw po naming tanggalin. Hintayin na lang po namin na kusa siyang bumitaw. Pero nung nagdasal po kami kay Lord na gusto pa namin makasama si Rainsel, parang pinakinggan kami ni Lord na nagtaka yung doktor bakit nagkaroon ng vital, tumaas lahat yung ano niya, na naging normal po. On the spot na sinabi ng doktor na kailangan ng EOR si Rainsel para butasan yung lalamunan, para doon na nga daw po ikakabit yung tube para doon po dumaan yung oxygen niya papuntang lungs. Kasi hindi nga po na-develop yung lungs niya, kaya po wala na po kami nagawa. Sabi ko, Dok, kung ano na po yung nararapat po sa anak namin, gawin nyo na lang po lahat para mabuhay siya. Pinaubaya na po namin sa kanya at kay Lord po. Yun po, naging successful naman po yung operation niya. Naoperahan na po siya. Hindi pa rin po umukay yung condition niya kasi problema po talaga is hindi siya maalis sa machine. Kaya umabot po kami ng 1 year and 3 months sa PCMC. Yung hindi po sa tagal, yung bill po namin lumalaki din po. Umabot po kami ng 5 million. Yung doktor, sabi na lang, pauwiin na lang daw po kami kasi wala na rin daw po ginagawa kay Rainsel dahil machine na nga lang po. Sa makina na lang po, saka sa oxygen. Kaya sabi nung nag-usap-usap po yung mga doktor ng PCMC na pauwiin na lang si Rainsel at doon na lang hintayin kung anong mangyari, ganun. Follow up na lang through online kasi hindi naman siya pwedeng dalhin sa PCMC. Yung oxygen refill po niya, sobrang bigat po. Kasi 3 oxygen po sa una yung pag-uwi namin, 3 oxygen po kada araw, yung malalaki po. Ang taas po kasi ng settings ng machine niya. Kasi nga, pinauwi na nga po kami. 3 po dati. 3 malaki? 3 malaki po. 24 hours yun? Opo. Isang araw po yun. Magastos nga yun. Gastos po talaga. Hindi namin alam kung paano kami makakasurvive. Ganun. Bago po kami lumabas, fundraising po ako. Nagbenta muna po ako ng mga t-shirt para po maano ko po yung needs ng anak ko. Humihingi din po ako ng tulong sa mga social media para po ma-provide po yung pangangailangan ng anak ko. Marami naman po talagang mababait, mabubuting puso na kahit hindi mo sila kaano-ano, natutulungan ka. Kaya sobrang thankful po sa mga ganung tao na... Marami pa rin taong mabubuti. Opo, sobra. Kaya po, nagpapasalamat po talaga ako sa mga ganung tao na hindi mo kadugo, nabibigyan ka. Kaya sobrang nakasurvive kami hanggang naka-1 oxygen na lang si Rainsel kada araw. Nag-i-improvement po yung anak ko, kaya po nilalaban po namin kahit nasa bahay siya, nilalaban po namin siya. Kasi lumalaban siya eh. Opo, lumalaban po siya. Ngayon, nagulat po yung doktor na nakakaupo na po yung anak ko kasi dati bedridden po siya eh. Ang ginagawa ko na lang po, tinetherapy ko siya araw-araw. Ka-therapy ko yun, natutulungan ko po siya makaupong mag-isa. Yun po, nakaupo na po siya mag-isa. Paano niyo po siya tinetherapy? Yung tinitignan ko po yung ginagawa sa kanya nung nasa hospital po siya, ng mga therapy po doon na Ikaw na lang din ngayon? Ako na lang po, para nasa bahay siya, saka less po sa gastos. Opo, talaga. Ako na lang po talaga. Pagka-rehab sa kanya, therapy? Opo, ako na lang. Cecil, yan si Rainsel, no? Hindi niya madala dito sa studio sa kadahilan lang nakakabit yung
yung ventilator, kung tawagin niya, no? Yung ventilator nakakabit dyan kay Rachel dahil pag tinanggal mo yan, hindi makakahinga si Rachel. Oo. Yung asawa ko po construction, nagbubuhat po ng semento. Tapos ako po, nagtitinda po ako ng ice candy kasi sa bahay lang po talaga ako. Kasi 24 oras po kasi bantayan yung machine ng anak ko. Sobrang hirap po kasi araw-araw po namin nagpaparepeat. Kailangan po namin i-provide talaga. Kasi pag once na nawala po yung oxygen niya, patay din po siya. Kasi doon nga lang po nakadepende yung buhay niya. Kaya humingi po sana ako at nananawagan po na matulungan niyo po yung anak ko. So, hindi po kayo nagkamali at hindi sila nagkamali dito kayo repair dahil dyan po, tutulungan namin po kayo doon sa inyong nire-request na mga expenses, no? 30,000 every month. Ang sinasabi ni Nanay Cecil. Oo. Kailangan yan. O, ilang kaya natin bigyan o sa every month? O, 4 months. Pwede? Oo. Sige. 4 months. Tutulungan ka ng Bicol Party List for the next 4 months, no? Oo. Tutulungan ka. Tapos yung maghahanap po kami nung solar, ha? Para matulungan kayo sa bahay at Tulungan ka ng Bicol, ha? expenses, medical, gastusin, and solar. For 4 months, ha? Medical expenses mo for 4 months plus solar. No? Pupuntahan yan ang ating mga magigiting na Bicol staff. Nagpapasalamat po ako sa Bicol Party List, saka po kay Kong Saldi po na natulungan niyo po. Marami po kayo natutulungan. Saka po, hindi na po ako maghuhugas ng hose. Kasi minsan pag wala kaming pambili, yung hose ng machine ng anak ko, hinuhugasan na lang po namin. Sa mga nakakanood po at humihingi po sana ako ng tulong sa mga mabubuting loob po na sana po matulungan niyo po yung anak ko sa mga medical expenses, lalo na po sa oxygen niya na binibili po namin bawat ultimong paghinga niya. Sobrang hirap po kasi na mawala na lahat, biglang po talaga yung oxygen ng anak ko. Sobrang hirap po kasi araw-araw po namin nagpaparepeat. Kailangan po namin i-provide talaga. Kasi pag once na nawala po yung oxygen niya, patay din po siya. Kasi doon nga lang po nakadepende yung buhay niya. Kaya humingi po sana ako at nananawagan po na matulungan niyo po yung anak ko. 0945-2879-842. Maria Cecilia Villaruel po yung name ko.